Ngayon ikukuwento ko sa iyo ang pikinototoong nakakatakot na kwento na nangyari sa mga punerarya. Ang hindi inimbitahang nakikiramay. Nagsimula ito ng paunti-unti mga 6 na buwan na ang nakalipas. Nagsimulang mapansin ng aming mga kawani sa gabi ang mga kakaiba habang nagroronda sila mga pintong nakabukas mga ilaw na kumikislap sa mga viewing room. Pagkatapos ay dumating ang kuha ng seguridad. Si Mang Ben, isa sa aming maaasahang tagapagbantay sa gabi, ang unang nakapansin nito. Namumutla, hiniling niya sa akin na suriin ko mismo ang mga recording. 2:04 ng madaling araw nakunan ng kamera ng kapilya na nakaposisyon ng mataas at nakatungo ang isang figura. Maitim payat at lubhang walang galaw nakatayo ito sa malabong ilaw na silid. Ang unang naisip ko ay si Mang Ben, ngunit pagkatapos ay napansin ko ang ulo nito, nakatungo ng hindi natural, kataas nakatingin ng direkta sa kamera. Sinuri namin ang mga log. Walang naitalang pumasok sa kapilya sa oras na iyon. Walang alarma na tumunog, walang pinto na bumubukas. Para bang basta na lang itong lumitaw. Sinubukan naming ipawalang bisa ito bilang isang glitch, isang panlilin lang ng ilaw. Ngunit patuloy itong nangyayari palaging sa pagitan ng 2:00 at 2:30 ng madaling araw, palaging ang parehong figura, palaging nakaharap sa kamera. Nagpatawag kami ng isang technician na pagkatapos magpatakbo ng mga diagnostic ay nagtapos. Mukhang may naglalakad sa inyong kapilya. Hindi niya maipaliwanag kung paano sila nakapasok nang hindi nagtitrigger ng mga alarma o nakikita. Pagkatapos ay nagsimula ang iba pang mga bagay. Ang mga personal na gamit sa kapilya, mga sympathy card, naka-framing litrato ay bahagyang ililipat kinabukasan ng umaga na para bang may nag-aaral sa mga ito. Isang gabi nagpasya akong manatili. Umupo ako sa viewing room nanonood ng live feed. 2:00 ng madaling araw lumitaw ang figura mula sa dulong kaliwa. Hindi ito naglakad. Basta na lang, ito naroroon. At tulad ng dati, iniliko nito ang ulo nito sa isang malinaw, hindi natural na galaw at direktang tumingin sa lente. Naging yelo ako. Hindi makagalaw ang aking katawan ay tumanggi makipagtulungan. Nanatili ito roon sa loob ng 6 na minuto. Pagkatapos ay nawala. Hindi ko pa nakita itong pumasok. Hindi ko pa nakita itong umalis. Basta na lang itong lumilitaw kapag malalim ang gabi at pinakamabigat ang kalungkutan. Pinapatakbo pa rin namin ang mga kamera, ngunit hindi na namin sinusuri ang kuha ng kapilya maliban kung talagang kailangan. Ilang kawani ang nagiiwan ng maliliit na handog sa pinto, mga bulaklak, kandila, lumang rosaryo. Ang mga kabaong ay nananatiling hindi nagagalaw. Ang mga patay ay payapa. Ngunit may isang bagay na dumarating pa rin upang bantayan sila. Ang basang pagbabalik. Madalas iniisip ng mga tao na ang trabaho ko ay tungkol lamang sa kamatayan. Ngunit ito ay tungkol talaga sa mga nabubuhay, pakikinig, paggabay at pagtulong sa mga pamilya na magpaalam. Karamihan sa mga araw ay karaniwan. Ngunit pagkatapos ay dumating ang kaso ni Mang Tonyo. Si Michael Torres, 22, ay nalunod habang nangingisda. Inirekomenda namin ang isang saradong kabaong dahil sa kanyang kalagayan matapos ang 2 gabi sa malamig na lawa. Ang kanyang ina, si Aling Susan, ang nag-ayos ng mga paglilibing. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa, ang kanyang boses ay kalmado at prangka. Mananatiling sarado ang kabaong, sabi niya. Hindi siya talaga nandoon. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya. Mula ng gabing siya ay nalunod, umuuwi ang kanyang anak bandang 3:00 ng madaling araw. Dumadaan siya sa likod na pinto
basta siya tumutulo tulad ng araw na hinila nila siya mula sa lawa. Inilarawan niya ang paghahanap ng mga puddles pagdinig ng mga yapak at ang langit-ngit ng hagdan. Pagkatapos ay nakita niya itong nakatayo sa pasilyo, nakadikit ang damit sa kanyang katawan, nakatungo ang ulo nakatingin sa kanya, hindi nagsasalita. Susubukan niyang linisin ang tubig ngunit wala ito kinabukasan ng umaga. Hindi siya emosyonal, basta na lang niya sinasabi ang mga katotohanan. Nagpatuloy kami sa serbisyo ng saradong kabaong. Ilang tao lamang ang dumating. Umupo si Aling Susan sa likuran, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga pinto na para bang naghihintay. Pagkatapos lumapit siya sa akin. "Kailangan kong gawin ito," sabi niya, "para sa lahat upang isipin nilang wala na siya." Ngunit nakikita ko siya. Naririnig ko pa rin ang pagtama ng tubig sa sahig. Inilibing namin ang kabaong 2 araw pagkatapos. Umalis siya bago matapos ang huling pala ng lupa. Makalipas ang ilang buwan, sinabi sa akin ng isang kasamahan sa ibang bayan ang tungkol sa isang babae na dumating para sa pre-arrangement na gustong ipasara ang kanyang sariling kabaong. Dahil kapag namatay ako, sabi niya, ayaw kong bumalik na basa. Ang hindi mapayapang huling hantungan. Mahigit 20 taon na ako sa negosyo ng punerarya. Nakakita na ako ng hindi mabilang na anyo ng kalungkutan at kamatayan. Ngunit walang naghanda sa akin para sa katawan ni Mang Roldan. Si Ginoong Gregorio Reyes 53 ay namatay sa isang marahas na engkwentro. Inihatid siya bago hating gabi, isang hindi pangkaraniwang oras. Ang kanyang anak na babae si Andrea ay mabilis na lumagda sa mga papeles at pumili ng saradong kabaong na serbisyo. Matapos ang pag-eembalsamo, inilagay namin ni Kuya Lito, ang aking assistant, si Mang Roldan sa isang maitim na kabaong na gawa sa kahoy na may matibay 3 pin na kandado. Kinabukasan ng umaga, nakita kong nakabukas ang takip, isang malinis na paghihiwalay na para bang maingat na inalis ang kandado. Isinara at nilagyan ko ito ng kandado, tiniyak na nag-click ang mga pin. Nang gabing iyon, sumumpa si Kuya Lito na sinuri niya itong muli bago umalis. Nakakandado pa rin. Ngunit kinabukasan ng Huwebes, nakabukas muli ang takip. Walang marka ng kasangkapan, walang pinsala. Isinara at nilagyan namin ito ng kandado. Inilagay ang isang maliit na kahoy na kalso sa ilalim ng takip bilang panlinlang. Kinabukasan ng Biyernes, nakalagay ng maayos ang kalso sa sahig at sa takip isang malabong fingerprint na parang marka ng balat mula sa ilalim. Itinanggi ni Kuya Lito ang pagbabalik. Hindi namin sinabi kay Andrea. Nang gabing iyon, nanatili ako. Bandang hating gabi, isang mahinang tunog. Tap-tap. Hindi ito langit-ngit ng kahoy. Ito ay sadyang tulad ng mga kuko. Nagmula ito sa loob ng takip, mula sa loob ng kabaong. Kalmado ang aking puso. Hindi nanginginig ang aking mga kamay. Naabot ko ang kabaong. Mas malamig ito kaysa sa dapat. Pagkatapos katahimikan, hindi ko ito binuksan. Anuman ang nasa loob, hindi ko na kailangan itong makita muli. Niligpitan ko ang kapilya at natulog sa aking opisina. Kinabukasan ng umaga, isang technician mula sa labas ang sumuri sa kabaong. Wala siyang nakitang mali, sinasabing isa ito sa mga pinakamahusay na selyadong kabaong na kanyang nakita. Ilibing namin si Mang Roldan kinabukasan ng hapon. Umalis si Andrea nang walang salita. 1 linggo pagkatapos, isang anonymous na sobre ang dumating. Sa loob, isang malabong itim
at puting litrato ni Mang Roldan, nakaposas at magaspang ang mga buko ng kamay. Sa background halos hindi makita ay isang batang babae may pasa ang mukha at walang buhay ang mga mata. Si Andrea ito. Walang sulat, walang paliwanag. Nasa drawer pa rin ng aking mesa ang litratong iyon. Walang supernatural sa nangyari, ngunit may isang bagay na hindi tama. Hindi namatay ng mapayapa ang lalaking iyon at hindi rin siya nagpahinga ng mapayapa. Ang ngiti na hindi dapat, si Aling Carmen Santos Ongtayuno ay namatay ng mapayapa sa kanyang pagtulog. Ang kanyang ekspresyon ay matahimik nang siya ay dalhin ang kanyang mga kamay ay mainit pa. Naka-schedule ang kanyang paghahanda kinabukasan ng hapon, pangunahing pag-eembalsamo saradong kabaong. Gumagamit kami ng infrared camera sa prep wing para sa pananagutan. Kinabukasan ng umaga, tinawagan ako ng aking assistant na si Jojo. "Boss," sabi niya, "kailangan mong makita ang kanyang mukha." Nagbago ang bibig ni Aling Carmen. Ang malumanay na nakasara na labi ay nakabukas na ngayon, nakabuka ng napakalayo na hindi natural nakikita ang kanyang mga ngipin. Hindi ito rigor mortis, walang paglilipat ng tissue ng kalamnan, walang gases. May layunin ito. Mabilis kaming kumilos gumamit ng mortuary wax at needle injector. Pati na rin ang pagtatahi sa gilagid, isang bagay na bihirang kailangan. Nagawa naming ayusin ang kanyang mukha, ngunit may tensyon sa ilalim ng makeup na para bang ayaw manatiling ganoon ang kanyang mukha. Nang gabing iyon, sinuri ko ang camera feed. Bandang alas 2:18 ng madaling araw gumalaw ang mukha ni Aling Carmen, frame by frame. Nagsimulang lumikot ang kanyang mga labi, bumangon ang kanyang mga pisngi, lumitaw ang kanyang mga ngipin. Hindi ito paggalaw ng kalamnan. Ngumiti siya hindi sa kisame, ngunit bahagyang pakaliwa sa dingding sa sulok ng silid na nasa labas lamang ng paningin ng kamera. Nanatili siyang nakangiti ng mga 3 minuto, pagkatapos ay muling walang galaw. Kinabukasan ng umaga, nanigas na ang kanyang bibig sa ganoong posisyon. 2 beses ko pa lamang napanood ang video simula noon. Nang ilibing namin si Aling Carmen, mahigpit na nakasara ang kanyang kabaong selyado ng silikone. Ang mga bulong ng malamig na silid, ang aming cold storage room, isang karaniwang bahagi ng anumang punerarya, ay kayang maglaman ng 12 katawan. Marami na akong oras na ginugol sa silid na iyon. Ang katahimikan doon ay karaniwan, ngunit may ibang uri ng katahimikan na hindi mo malilimutan. Isang maling uri, ang uri na tila may kamalayan. Nagsimula ito 2 taon na ang nakalipas. Binanggit ng isang kawani na nakarinig siya ng mga bulong mahina at may ritmo. Sinuri namin. Walang ibang tao doon. Pagkalipas ng ilang linggo, may ibang nakarinig ng mahinang pag-iyak. Nagpaserbisyo kami sa unit, ngunit patuloy ang mga tunog, mga bulong, mga malalim na parirala na humihinto kapag lumapit ka. Isang umaga ang aming tagapag-eembalsamo, isang lalaki na 7 taon nang nagtatrabaho dito, ay lumapit sa akin ng halatang natatakot. Habang inaayos niya ang mga lalagyan, narinig niya ang sarili niyang pangalan malinaw at malakas mula sa likuran ng cold storage room. Sinuri niya ang mga tag. Walang koneksyon sa kanya. Ang boses ay dumating sa pangatlong beses, mas malakas at mas malapit. Lumabas siya at tumanggi ng bumalik. Iyon ang kanyang huling araw. Mas marami pang tao ang nagsimulang magulat ng magkatulad na karanasan, mga pangalan na tinatawag kakaibang mga parirala sa mga wikang hindi nila maintindihan, mga hagulguls na masyadong totoo palaging mula sa likuran ng cold storage room.
Sinuri namin ang insulation, pinalitan ang mga feed ng kamera. Ang nakuha namin ay mas masahol pa. Ang footage ay nagpakita ng mga katawan na walang galaw tulad ng inaasahan. Ngunit paminsan-minsan, bandang 3:00 ng madaling araw, may maririnig sa audio feed isang bulong, isang salita lamang. Kung minsan ay pangalan ng isang nagtatrabaho sa linggong iyon. Iba pang oras, manatili o makinig o isang walang tono na himig. Nakalock ang audio. Ngayon hindi ko na pinapayagan ang sinuman na mag-isa roon. Nagtatrabaho kami ng dalawa-dalawa, walang sinuman pagkatapos ng hating gabi. Kung minsan ay naririnig ko pa rin ito kapag naglulak ako, kapag umandar ang kompresor at mahina ang tunog ng mga ilaw. Isang bulong. Hindi gaanong boses. Hindi gaanong isang iniisip.